Sinasabing si Mansa Musa raw ang pinakamayamang tao na nabuhay sa mundo. Maraming mga artikulo ang nagsasabi na siya nga ang pinakamayamang taong nabuhay. Maging ang Nat Geo at History Channel ay ginawan siya ng dokumentaryo ukol dito. Ngunit may iba pa rin mga artikulo ang nagsasabi may mas mayaman pa kaysa kay Mansa Musa. Posible kaya ito? Maaari kaya ito ang tatalakayin natin sa ngayon. Ang mga pinakamayamang tao sa kasaysayan at magkano ang net worth nila sa kasalukuyang panahon. It's time, Solid Archers! Welcome to Archlight kung saan asintado ang bawat kalaman. Unahin na natin si Mansa Musa bilang pinakamayamang tao na nabuhay sa buong mundo. No doubt about it dahil naging galante si Mansa Musa sa kapanahunan niya sa pamimigay ng mga ginto sa mga nadaraanan niya sa paglalakbay maging sa mga mahihirap. Kaya nga na ginawa niya ang kanyang Hajj caravan patungong Mecca ay umugong ang balita tungkol sa kanya sa buong Mediterranean at Europa. At mula noon nakilala na siyang pinakamayamang tao na nabuhay sa mundo. Kung susukatin daw sa ngayon ang kanyang kayamanan, ang kanyang net worth ay nasa 400 hanggang 415 billion US dollars. Pero hanggang sa ngayon, pinagdedebatihan pa rin dahil rough estimate lang ito. Maaring tama o baka masigit pa rito ang yaman ni Mansa Musa I. Ayon sa kanyang mga tagasunod, hindi raw talaga masukat ang kayamanan noon ni Mansa Musa. Ang Afrikanong hari na ito ang talagang pinakamayaman sa lahat. Ngunit posible nga bang may mas mayaman pa kay Mansa Musa? Posible, maaaring mayaman sa pera at ginto si Mansa Musa. Ang mga sumusunod naman ay hindi masukat ang saklaw nilang kapangyarihan, kaya masasabi nating mayaman din talaga sila. Sa pagkakataong ito, hindi natin sila irarank base sa kanilang yaman at kapangyarihan dahil ang bawat isa sa kanila, maging si Musa, ay pwedeng tawaging pinakamayamang tao na nabuhay sa mundo. Si Augustus Caesar. Potensyal ang Roman Emperor na si Augustus Caesar na tawaging pinakamayaman sa buong kasaysayan. Bilang pinakaunang emperor ng Roman Empire, ang kanyang yaman ay may katumbas na 4.63 million US dollars sa pera ngayon. Pero ito'y rough estimate lamang na kanyang yaman, maaaring tama o hindi. Ngunit personal niyang hawak ang ilang bahagi ng imperyo na katumbas ng 30% ng gross domestic product ng buong mundo sa ngayon. Naging pagmamay-ari rin niya ang Egypt ngunit hindi nagtagal. Ang paghina ng ekonomiya maging ang pagpapalit-palit sa panggobyerno ang naging bangungot sa kanyang mga huling taon ng pamumuno. Si Akbar I. Kilala sa kanyang galanting pamumuhay at pagkahilig sa sining, sinakop at pinamunuan ni Akbar I ng India ang halos buong kontinente na tinawag na Mughal Empire mula 1556 hanggang 1605. Kontrolado niya ang 25% ng GDP ng buong mundo noong panahong iyon na maitutumbas ngayon sa tumataginting na 21 trillion US dollars. Si Emperor Shenzong of Song. Si Shenzong ay namuno sa China simula 1067 hanggang 1085 noong panahon ng peaceful prosperity and primary abundance eras kung saan kontrolado niya ang 30% ng GDP ng buong mundo, katumbas ng 30 trillion US dollars sa pera ngayon. Masinop ang kanyang gobyerno sa pagkolekta ng taxes, ngunit hindi lang ito kuha ng kuha. Sumikat siya sa kanyang patakaran na pag-ibayuhin ang kalagayan ng mga mahihirap at ilagay sila sa mas modernong estado. Si Genghis Khan. Ang kinakatakutang leader ng Mongolia na si Genghis Khan ay sumakop na nakakamanghang 12 million square miles ng lupain sa loob ng 1206 hanggang 1227 hanggang sa siya ay bawian ng buhay at walang sino man ang nakahigit dito. Ang kanyang kayamanan ay masusukat sa lawak ng kanyang lupain at teritoryo sa buong Eurasia, maging ang mga hordes o natagpuang kayamanan mula sa kanyang pananakop ay nagkakahalaga ng trillions of dollars. Si King Solomon of Israel. Kung pagbabasihan naman ang Biblia, si King Solomon ang pinakamayamang tao na nabuhay at maaaring mahigit sa 2.2 trillion US dollars ang katumbas ng kanyang kayamanan sa ngayon. Sa kanyang panahon ng paghahari sa loob ng 39 years, sinasabing tumatanggap siya ng 25 tons ng ginto kada taon. Kasabay nito ang kanyang pagkikipagkalakal sa mga kalapit bansa at ang perang kanyang nakukuha sa taxation, hindi imposibleng hirangin siyang pinakamayaman sa buong mundo. Mula kay Mansa Musa, Augustus Caesar, Emperor Shenzong, Akbar I,
Genghis Khan at King Solomon. Sino sa tingin mo ang dapat tanghalin pinakamayaman? Nang nilabas natin ang video about kay Mansa Musa, marami ang nag-react at ang pinakamaraming komento, si Haring Solomon raw ang nararapat na tanghalin pinakamayaman. Sa mga Muslim naman, aminado sila kay Mansa Musa. Kung magsisearch ka naman sa Google, iba-iba rin ang makukuha mong sagot. May mga artikulong si Musa ang nangunguna, sa iba naman ay si Genghis Khan. Ngunit masusukat nga ba at may kukumpara natin ang kanilang kayamanan? Tanging ang kasaysayan ang makakasagot. Ngunit laging tandaan, Solid Archers, ang kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera at lawak ng iyong kapangyarihan, kundi sa dami ng iyong kaibigan sa oras na pangangailangan. So ayan, Solid Archers, asintadong kalaman na naman ang ating natumbok. Kung meron ka mang komento sa video ito, i-comment mo lamang sa ibaba. Solid Archers, kung meron ka mang reaksyon sa video ito, i-tweet gamit ang hashtag Archlight at hashtag Asintadong Kaalaman. Maraming salamat sa panunod. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Archlight para maging updated ka sa marami pang videos. Kita-kits po muli sa mga susunod na video. Solid Archers, it's time!